Kabanata 881. Mayroon ka ring pangalawang antas na reseta ng alchemy. Halos mahulog ang panga nina Clive at Benjamin. Akala nila ay mali ang kanilang narinig. Sapat nang mahirap makakuha ng unang antas na reseta ng alchemy. Sa katunayan, dahil lang sa swerte kaya nakuha ni Benjamin ang dalawang unang antas na reseta ng alchemy kaya hindi nakapagtataka na mahirapan silang maniwala na kayang madaling makuha ni Severin ang isang unang antas na reseta ng alchemy, lalo na ang isang pangalawang antas na reseta. Kalmado lang na tumanggo si Severin. Hindi lamang siya may pangalawang antas na mga reseta ng alchemy kundi marami rin siyang pangatlong antas at pang-apat na antas na mga reseta dahil ang manual ng alchemy na ibinigay sa kanya ni Woolrich ay naglalaman ng napakaraming ganoong mga reseta. Bukod pa rito, bawat reseta sa manual ay may detalyadong instruction, mga pag-iingat na dapat tandaan, at maging mga buod ng mga kailangang sangkap. Maraming salamat, Guro, masayang sabi ni Benjamin. Ngumiti si Severin at sinabi, bakit hindi muna kayo maghintay dito at isusulat ko para sa inyo ang mga reseta ng alchemy. Pwede tayong sabay na kumain pagkatapos. Sa totoo lang, hindi nyo kailangang matutunan kung paano gawin ang lahat ng tableta sa kategoryang unang antas. Sapat nang matutunan ninyo ang 3 o 4 sa mga ito. Ganito na lang, bibigyan ko kayo ng 4 na mababang antas, 4 na katamtamang antas, at 4 na mataas na antas na reseta upang magkaroon kayo ng 12 unang antas na reseta ng alchemy sa kabuuan. Salamat, Guru. Nangangako akong magsisikap akong matutunan kung paano gumawa ng mga tableta ng alchemy upang hindi ka mabigo sa akin. Ibinibigay ko rin ang aking salita na pwede mo akong tawagin anumang oras na kailanganin mo ang aking tulong. Kahit saan man, pupunta ako para sa iyo. Ang ibinigay mo sa akin ay katumbas ng muling pagkabuhay at para doon, ang aking katapatan ay walang hanggan, sabi ni Benjamin. Talagang gusto nilang ipakita ang kanilang pasasalamat kaya matapos mag-isip, sinabi ni Clive, Gobernador, pakiusap tanggapin ninyo na kami ang taya ng tanghalian bilang pasasalamat. Tatawag ako ngayon sa isang restoran para magpareserba. Oy, ang ganda niyan. Tatawagan ko ang mga magulang ko para sabihin sa kanila. Tiyak na hindi nila palalagpasin ang libreng tanghalian, sabi ni Megan nang nakangiti. Hindi nagtagal ay naisulat agad ni Severin ang 12 reseta ng alchemy matapos iyon, at iniabot niya ito kay Benjamin. Namangha ako kung paano mo nakuha ang napakaraming reseta ng alchemy. Tiyak kong iingatan ko ang bawat isa sa mga detalyadong reseta na ito na parabang nakasalalay dito ang aking buhay, masayang sabi ni Benjamin habang tinitingnan ang mga reseta sa kanyang mga kamay. Masaya akong makatulong. Sapat na detalyado ang mga reseta na ito para matutunan kong gumawa ng mga tableta nang hindi na umaasa sa iba. Mahirap noong una pero nadiskubre ko na wala namang gaanong pagkakaiba ang bawat reseta kapag nakuha mo na ang tamang paraan. Matapos ang ilang sandali ay idinagdag ni Severin, kaya iniisip kong magiging ganoon din para sa inyo pero malaya kayong humingi ng tulong sa akin kapag may problema kayo sa mga reseta. Oo, Guru, masayang sabi ni Benjamin. Gusto mo bang subukan gumawa ng mga tableta ngayon? May oras pa bago ang tanghalian at libre ako ngayon kaya pwede kitang bigyan ng ilang gabay. Tara, gawin natin sa bakuran, sabi ni Severin. Oo, syempre, mas masayang sagot ni Benjamin. Punong-puno siya ng sigla. Gayunpaman, dahil sa kanyang kaba, nabigo si Benjamin sa kanyang unang pagsubok na gumawa ng tableta ng alchemy. May malinaw na pagbuti sa kanyang ikalawang pagsubok matapos ipakita ni Severin ang kanyang pagkakamali at ipinaliwanag kung ano ang mas nararapat gawin pero sa kasamaang palad, nabigo pa rin siyang makagawa ng tableta. Malapit na siyang magtagumpay kaya hinayaan siya ni Severin na sumubok muli at sa ikatlong pagsubok, tila naging totoo ang kasabihang 3 beses ang swerte sapagkat sa wakas ay nakagawa siya ng dekalidad na tableta ng alchemy. Tumanggo si Severin bilang tanda ng pagsang-ayon. Hindi masama. Malaki na ang iyong ipinagbago. Mas kaunti na ang mga dumi sa tableta na ginawa mo sa pagkakataong ito. Pero kailangan mo talagang pataasin ang iyong tsansa ng tagumpay sa paggawa ng mga tableta. Kailangan mo ring magpakita ng mas maraming pasensya, lalo na't mababa pa ang iyong antas ngayon. Mas mabuting magpahinga ka muna matapos ang 3 o 4 na pagsubok.
Pwede mong gamitin ang oras na iyon para suriin kung ano ang mali sa ginawa mo. Proud na tumango si Benjamin at nagsabi, "Salamat, guro. Pakiramdam ko talaga ay ang laki ng ipinagbago ko matapos kong tanggapin ang iyong mga payo." Pagkatapos ay napakamot siya at nagsabi, "Ang problema lang, hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang kabutihan mo. Huwag mo na iyong alalahanin. Ang magsikap ka sa iyong pagsasanay para makamit ang tagumpay ay sapat ng kabayaran. Sa katunayan, umaasa akong magbibigay ka sa akin ng walang katapusang supply ng mga tableta ng alchemy sa hinaharap?" Nakangiting sagot ni Severin. "Hahaha, masayang-masaya akong gawin iyon." Sa mga oras na iyon ay dumating mula sa labas sina Sheila at ang iba pa. "Hoy, ano itong ingay dito? May party ba kayo? Bakit amoy tableta ng alchemy dito? Severin, inilipat mo ba ang paggawa ng mga tableta sa bakuran?" Tanong ni Sheila matapos sumangot ng hangin. Ngumiti lang si Severin at ipinaliwanag ang lahat sa kanila. "Magaling, Severin. Ipinagmamalaki kong tinanggap mo si Benjamin bilang disipulo mo." Masayang puri ni Felicia matapos niyang malaman ang nangyari. "Ginang Shanahan, malaking karangalan po ito para sa akin. Siguro'y may mabuti akong nagawa sa buhay kaya naging guro ko si Ginoong Severin. Umaasa akong matutunan ko ang lahat ng tungkol sa paggawa ng mga tableta ng alchemy mula sa kanya," sabi ni Benjamin. "Hoy, lahat kayo, malapit nang magtanghalian kaya tara na sa restoran ngayon," anunsyo ni Clive. Pagkatapos ay sinabi niya kay Benjamin, "Benjamin, huwag mong kalimutan na magbigay ng toast kay Ginoong Severin mamaya." "Siyempre, hindi na kailangang banggitin pa iyan," nakangiting sagot ni Benjamin. "Haha, sana hindi ninyo isipin na nakikisama lang kami sa swerte ni Severin," pabirong sabi ni Maurice. Di nagtagal ay dumating silang lahat sa restoran at nagkaroon ng masayang kainan. Samantala, sa tahanan ng mga Nichols, naghihintay ng may kaba sina Carol, Lola Nichols, at ang iba pang mga miyembro ng pamilya para sa pagbabalik ni Clive at Benjamin. "Bakit hindi pa sila bumabalik? Sa tingin mo ba'y nagtagumpay sila sa kanilang misyon?" Tanong ni Lola Nichols habang paulit-ulit na tumitingin ng may pagkainip sa may tarangkahan. "Sigurado akong naihatid nila ng maayos ang imbitasyon. Tungkol naman sa pakiusap na maging guro ni Benjamin si Ginoong Severin, sa palagay ko mababa ang tsansa na mangyari iyon," sabi ng dakilang nakatatanda. Nang marinig iyon, agad na napakunot ang noo ni Carol at nagtanong, "Talaga bang iniisip mo iyan, Grand Elder?" Pero nagsusumikap ng husto ang anak ko sa pag-aaral kung paano gumawa ng mga tableta ng alchemy. Bukod pa roon, naabot na niya ang antas ng ikalawang antas ng mandirigmang hari kahit bata pa siya. Kaya paano posibleng mababa ang tsansa niya, kung ganoon ang kanyang talento? Tumingin si Lola Nichols kay Grand Elder na para bang inaabangan ang kanyang sagot. Gusto rin niyang malaman kung bakit niya nasabi iyon. Mapait na ngumiti ang dakilang nakatatanda bago ipinaliwanag, "Carol, ang pagkakaroon ng mataas na antas ay hindi automatikong nangangahulugan na magiging magaling siya sa paggawa ng mga tableta ng alchemy. Inaamin kong napakatalino niya sa pakikipaglaban pero pagdating sa kanyang talento sa paggawa ng mga tableta ng alchemy, mahirap sabihin. Pero nakagawa siya ng tableta ng alchemy nang walang nagturo sa kanya. Nakita mo rin iyon. Hindi ba't ibig sabihin lang niyan ay may talento siya sa paggawa nito?" Matigas na tugon ni Carol. Pero matagal na siyang sumusubok kaya sino ang makapagsasabi na hindi lang iyon dahil sa swerte kaya niya nagawa. Bukod pa roon, mabibilang lang iyon kung kaya niyang ulitin. Hindi mo dapat maliitin kung gaano kahirap gumawa ng mga tableta ng alchemy, nakangiting sagot ng dakilang nakatatanda. Nanlamig ang tawa ni Sisi Nichols, ang pangalawang asawa ni Alkalde Nichols, at nagsabi, "Ang masasabi ko lang, napaka-inosente mo, Carol. Malaking posibilidad na tatanggihan pa rin ni Ginoong Severin ang anak mo kahit na napakatalino niya sa paggawa ng mga tableta ng alchemist. Wala kang ideya kung gaano kaswabe ang mga tao ngayon. Mas gusto nilang itago ang kanilang kaalaman o teknik kaysa ipamana ito sa isang disipulo." Nandoon din ang anak ni Sisi sa silid. Matagal na siyang may alitan kay Benjamin mula pagkabata kaya nang aasar niyang sinabi, "Tama ang mama ko. Kung hindi, edi mas marami na sanang mga alchemist sa mundo, hindi ba?"
Ang dahilan kung bakit kakaunti lang ang mga alchemist ngayon ay dahil ayaw nilang kumuha ng mga disipulo. Sa narinig, malalim na napabuntong hininga si Carol. Sa sandaling iyon, may nakita silang kotseng bumabalik. Bumaba agad sina Clive at Benjamin mula sa sasakyan pagkaraang ito ay parada. Clive, kumusta ang resulta? Tinanggap ba ni Ginoong Severin si Benjamin bilang disipulo niya? Sabik na tanong ni Lola Nichols. Alam ng lahat doon kung gaano kahalaga na tanggapin ni Severin si Benjamin bilang disipulo. Hindi lang sila magkakaroon ng isang alchemist sa pamilya kundi nangangahulugan din ito na magkakaroon sila ng matatag na posisyon sa Southlink City dahil sa ugnayan nila kay Severin. Oo, tinanggap niya. At napakadali niyang kausap. Tinrato ko ang buong pamilya ni Ginoong Severin sa inumin at pagkain matapos niyang tanggapin si Benjamin bilang disipulo. Kaya medyo natagalan kami bago nakauwi, masayang sabi ni Clive. Magaling, Benjamin. Nakikita kong lalo pang lalakas ang pamilya natin sa hinaharap ngayong mayroon na tayong proteksyon ni Ginoong Severin, tuwang-tuwang sabi ni Lola Nichols. Ngunit ang iba pang mga asawa ni Alcalde Nichols at ang kanilang mga anak ay hindi masaya. Mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa makita si Carol na ipinagmamalaki ang mabuting balitang ito. Magaling, ipinagmamalaki kita, anak ko. Sigurado akong magiging pinakadakilang alchemist ka balang araw kung buong puso mong aaralin ang lahat mula sa iyong guro, masayang sabi ni Carol. Napansin ni Benjamin na namumula ang mga mata ng kanyang ina kaya sinabi niya, huwag kang mag-alala, mama. Talagang magsisikap ako sa pag-aaral kung paano gumawa ng mga tableta ng alchemy. Napakabuti ng guro ko sa akin. Hindi lamang niya ako tinanggap bilang disipulo, kundi binigyan din niya ako ng isang furnace at 12 unang antas na mga reseta ng alchemy. Diyos ko, napakabukas palad niya. Sa pakiramdam ko, tiyak na isa siyang unang antas na mataas na ranggong alchemist, masayang sigaw ni Carol habang napatalon sa tuwa. Oh, mas mataas pa sa ganoon ang ranggo ni Ginoong Severin bilang alchemist dahil ipinangako niya na bibigyan niya ako ng ilang pangalawang antas na reseta ng alchemy kapag naging unang antas na alchemist ako, kaya siguro isa na siyang pangalawang antas na mababang ranggong alchemist ngayon. Pero syempre, hula ko lang ito, nakangiting sabi ni Benjamin. Magaling, magaling, magaling. Nakahanap ka talaga ng mahusay na guro, masayang sabi ni Lola Nichols. Binabati kita, Benjamin. Oo, binabati ka namin. Sunod-sunod na binati si Benjamin ng kanyang pamilya. Samantala, nakauwi na rin sina Severin at ang kanyang pamilya. Severin, totoo bang pupunta ka sa Skystream City para dumalo sa ika-60 kaarawan ng gobernador ng probinsya sa loob ng ilang araw? Tanong ni Megan na may tusong ngiti. Alam ni Severin na may kalokohan na namang iniisip si Megan kaya siya'y napakunot noo at nagsabi. Sige na, sabihin mo na. Ano bang gusto mo? Ay, wala naman. Naisip ko lang kung pwede akong sumama sa iyo. Biglang nagningning ang mga mata ni Sheila nang marinig iyon. Gusto ko ring sumama. Dalhin mo rin ako, Severin, dalhin mo ako. Ang Skystream City ang pinakamalaki at pinakaabalang lungsod sa buong Skystream Province. Severin, dapat isama mo ako dahil hindi pa ako nakakapunta roon, sabi ni Felicia. Pero Nay, plano kong pumunta mag-isa. Medyo malayo ang lungsod kaya hindi magiging maginhawa para sa inyo kung sasama pa kayo, nakakunot noong sagot ni Severin. Hindi naman sinabi sa imbitasyon na bawal kang magsama ng pamilya kaya ayos lang kung isasama mo kami. Ang tanging pangarap ko sa buhay ay makapunta sa Skystream City at makita mismo ang mga tanawin doon. Medyo nakaramdam ng pagka-guilty si Severin matapos marinig yun pero bigla niyang naalala ang isang bagay. Nay, hindi ba sinabi mo noon na ang tanging pangarap mo sa buhay ay ang yumaman ng sobra? Dapat kontento ka na ngayon dahil natupad mo na iyon. O sige, gawin na lang nating pangarap ko na ang makapunta sa Skystream City at makita ang mga tanawin mismo, pabirong sabi ni Megan. Hindi makapagsalita si Severin. Makalipas ang ilang sandali, sinabi niya, Nay, Megan, Sheila, hindi dahil ayaw ko kayong isama pero mas ligtas kayo dito dahil alam ng lahat na walang dapat manggulo sa inyo. Pero iba ang sitwasyon kapag nasa Skystream City na tayo. Talagang nag-aalala akong baka may mangyaring masama sa inyong tatlo roon. Huwag kang mag-alala,
Nangangako kaming magiging maayos kami habang nandoon. Bukod pa roon, bihira lang dumating ang ganitong pagkakataon, hindi ba? Sabi ni Megan na nakabusangot ang labi. Bumagsak si Felicia sa sofa at umiyak na parang kawawa, ay kawawa ko naman. Sa lahat ng nagawa ko, hindi man lang ako matulungan ng aking manugang na tuparin ang isang munting pangarap ko. Kabanata 885. Sa harap ng kaartehan ni Felicia, hindi alam ni Severin kung matatawa ba siya o maiinis. Hindi niya inasahan na gagamitin nito ang trick na iyon sa kanya dahil dati ay kay William niya lang nakikita iyon. Nay, ang totoo ay hindi ko kayo kayang bantayan sa bawat segundo. Paano kung may sumubok na patayin kayo? Kahit makaganti pa ako, patay na rin kayo. At mabubuhay ako sa habang buhay na pagsisisi. Kaya mas mabuti nang manatili kayo dito. Agad na tumigil sa pag-iyak si Felicia. Tumayo siya ng seryoso at nagsabi, lahat ng tao ay darating sa kamatayan balang araw. Bukod pa roon, narinig ko kay Diana ang mga mandirigma na tulad mo ay natututo ng hindi matakot sa kamatayan. Baka hindi ako isang mandirigma pero handa akong humarap sa kamatayan anumang oras. Ano pa ang saysay ng mabuhay kung hindi ko man lang makamit ang aking mga pangarap? Ako, si Felicia Shanahan, ay nanunumpa na mamuhay ng lubos kahit ibig sabihin nito ay mamamatay ako ng mas maaga. Fine, paano ko nga ba matatanggihan iyan matapos ang maiksi mong talumpati? Sagot ni Severin habang umiling. Yay! Ibig bang sabihin papayagan mo kaming sumama? Tanong ni Felicia na kumikislap ang mga mata. Ayos, desidido na. Aalis tayo bukas ng umaga. Naiplano ko na ang rutang dadaanan natin, sabi ni Megan. Wow! Sandali, sandali. Ano ba ang pinagsasabi mo? Kailan mo pa naiplano ang ruta? At bakit kailangan nating umalis agad bukas ng umaga kung ilang araw pa bago ang kaarawan? Tanong ni Severin. Ang ibig sabihin ni Megan, gagawin natin itong road trip. Maaari tayong huminto sa mga maliliit na lungsod at namnamin ang tanawin papunta sa Skystream City. Hindi ba't masaya iyon? Sabi ni Felicia. Hindi na makapagsalita si Severin. Plano na pala nila ito simulat sa poll. Sa palagay ko maganda rin ang plano ni Megan. Isipin mo na lang kung gaano kasarap at karomantik ang paglalakbay habang tinitingnan ang mga tanawin sa daraanan, dagdag ni Sheila. Tumingin si Severin kay Diane na may halong pagsuko. Sa halip, kumambyo lang si Diane ng balikat at nagsabi. Sige, isama mo na rin ako dahil sasama sina Mom at Megan. Hindi naman palagi na nagkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon. Sige, dahil pinipilit ninyong apat na sumama, tatawagan ko sina Wendy at ang iba pa para sumama rin. Mas kampante ako kung nariyan sila para protektahan kayo, sabi ni Severin, na sa wakas ay bumigay. Okay, mabuti. Mag-iimpake na ako ngayon, sagot ni Diane na halatang sabik din makapunta sa Skystream City. Pagkaraan ng ilang sandali, bulong ni Severin sa sarili, well, mukhang masarap din naman ang road trip. Magagamit ko rin ito para makakuha ng impormasyon tungkol sa iba pang mga hall at gang sa daraanan. Sobrang tuwa rin ni Sheila at Megan. Agad silang nagtatakbo ng paakyat ng hagdan para mag-impake. Lumabas si Severin upang hanapin sina Lily at ang iba pa. Dahil marami ng bodyguard sa mansyon, medyo malaya sina Lily at ang 5 pa. Sa katunayan, kailangan lang nila kapag lumalabas sina Diane o Megan para mamili. Master, anong ginagawa mo rito? Kailangan mo ba ng tulong namin? Tanong ni Lily nang mapansin si Severin na papalapit. Sapagkat kilala si Severin bilang abalang tao, bihira nila itong makita o makausap sa normal na pagkakataon. Ngumiti si Severin. Kailangan kong dumalo sa kaarawan ng gobernador ng probinsya sa loob ng ilang araw. Bastos naman kung hindi ako pupunta, pero ipinipilit ng pamilya ko na sumama. Kailangan kong sumama kayo para masiguro ang kanilang kaligtasan. Mabilis na tumango si Lily. Siyempre, Master, ipagkatiwala nyo na sa amin. Sisiguraduhin naming walang mangyayaring masama sa kanila. Sumang-ayon din ang iba, na nagpatunay ng kanilang katapatan at kakayahan. Bahagyang nakahinga si Severin. Aalis tayo bukas ng umaga kaya maghanda na kayo. Hindi lang ito simpleng biyahe papunta ng Skystream City. Maaari rin tayong makatagpo ng mga kaaway mula sa ibang hall at gang sa daraanan. Laging handa.
Yes, Master. Sabay-sabay nilang sagot. Habang papalayo si Severin, naisip niya, mukhang hindi lang simpleng pamamasyal ang road trip na ito. Maaari rin itong maging pagkakataon upang subukan ang aking lakas laban sa mga tagong puwersa sa buong probinsya. Samantala, sa loob ng mansyon, abala na sina Diane, Megan, Sheila, at Felicia sa pag-iimpake. Punong-puno ng kasiyahan ang kanilang kwarto habang nag-uusap-usap. Para sa kanila, ito'y magiging minsan sa buhay na paglalakbay ng pamilya. Para kay Severin, isa na namang hakbang patungo sa hindi alam na kapalaran. Matapos ang ilang sandali, idinugtong niya ng may halong biro. Pero sina Diane, Megan, Sheila, at ang biyenan ko ay nagpumilit na sumama sa akin. Kaya umaasa ako na kayong anim ay sasama rin at magiging bodyguard nila habang namimili sila. Alam niyo namang napaka-delikado at tensyonado ng sitwasyon ngayon sa Skystream City. Skystream City. Ayos. Maaari niyo kaming asahan, Master. Sagot ni Naomi ng masaya. Oh wow. Matagal ko nang gustong makita ang Skystream City at ngayon ay nagkaroon na rin ako ng pagkakataon. Dagdag ni Kieran ang may tuwa. Makakaasa kayo na gagawin namin ang lahat upang maprotektahan sina Miss Diane at ang iba pa. Sina Naomi at ang iba ay umabot na sa antas ng Level 4 Warrior King matapos inumin ang second-grade low-rank alchemical pills na ibinigay ninyo sa kanila. Ako naman ay umabot na sa Level 5 Warrior King, kaya hanggat walang mas malakas kaysa sa amin, magiging ligtas sina Miss Diane at ang iba pa kasama namin, sabi ni Wendy habang nakataas ang isang kamay na nakatabon sa kabila. Salamat. Mas kampante ako na kayo ang nagpoprotekta kay Diane kaysa sa iba dahil mas mataas ang naabot ninyo kumpara sa mga bodyguard dito sa mansyon, sagot ni Severin na tumango. Kami dapat ang magpasalamat sa inyo, Master. Dahil isinama niyo kami, maganda rin na makapaglakbay kahit sandali, sabi ni Abigail ng masaya. Ayos, desidido na. Mag-impake na kayo ngayon. Bukas ay gagamit tayo ng 4 na sasakyan dahil ipinilit ni Megan na gawin itong road trip. Panay ang kwento niya tungkol sa mga tanawing makikita sa biyahe, sabi ni Severin na may halong biro. Wow! Hindi na ako makapaghintay para sa road trip bukas. Sigaw ni Lily habang tumatalon sa tuwa. Hindi na makapagsalita si Severin. Mukhang lahat sila ay sabik na sabik para sa road trip. Habang naglalakad pabalik ng mansyon, nakita ni Severin sina Maddie at Eustace na nagbabantay sa paligid ng compound. Pag-isip sandali, nagpasya siyang lapitan ang mga ito. Hello, Governor, sabay na bati ni Maddie at Eustace. Ngumiti si Severin at kumaway ng kamay, saka inilabas ang 2 second-grade medium-rank alchemical pills. Sina Wendy at ang iba pang bodyguard ko ay sasama sa akin papuntang Skystream City bukas. Ngayon na matatag na ang inyong antas, maaari na kayong uminom ng tig-isang pill para matulungan kayong maka-breakthrough sa Level 3 Warrior King. Kapag naabot nyo ang antas na iyon, mas madali para sa inyo na protektahan ang mansyon habang wala kami. Pagkaraan ng ilang sandali, idinugtong ni Severin, tungkol naman sa iba, sabihin nyo sa kanila na huwag mag-alala. Bibigyan ko rin sila ng parehong pills sa hinaharap. Ako ay patas at bawat bodyguard na nagtatrabaho sa mansyong ito ay makakatanggap ng parehong gantimpala. Totoo bang hawak ko ngayon ang isang second-grade medium-rank alchemical pill? Bulalas ni Maddie na manghang-mangha habang nakatingin sa hawak na pill. Hindi nila kailanman aakalain na posible para sa kanila na tumalon mula Level 1 Warrior King papuntang Level 3 Warrior King kung wala ang pill na iyon. Tumango si Severin. Oo, totoo yan dahil isa na akong second-grade medium-rank alchemist. Umaasa akong hindi ninyo ako bibiguin sa pamamagitan ng pagiging pabaya sa inyong pagsasanay. Yay! Kailangan kong sabihin ito. Ang pagpili na maging bodyguard sa mansyong ito ang pinakamatalinong desisyon na nagawa ko sa buong buhay ko, sabi ni Eustace na puno ng tuwa. Kinabukasan ng umaga, nagsimula na ang grupo sa kanilang road trip. Si Severin at Diane ay magkasama sa isang sasakyan, sina Felicia, Sheila, at Megan naman sa isa, habang ang 6 na magagandang bodyguard ay hati sa 2 sasakyan. Unti-unti nilang tinahak ang daan papuntang Skystream City. Nasa unahan ng kotse ni Megan dahil siya ang nagplano ng ruta. Sumunod ang sasakyan ni Severin, at sa likod ang 2 iba pa.
Panay ang tingin ni Megan sa rearview mirror habang nagmamaneho. Sa huli, sinabi niya, kung ako ikaw, Sheila, mas pinili ko nang sumakay sa kotse ni Severin. Oh, hindi yata magandang ideya iyon. Alam mo bang nakakahiya maging third wheel? Sagot ni Sheila nang nahihiya. Tumawa si Megan. Hindi kasing nakakahiya ng mga sinabi mo kay Severin nung nalasing ka. Heto, may sikreto akong sasabihin sa iyo. Kailangan mo lang gamitin ang iyong pambabaing diskarte at siguradong magiging iyo si Severin agad-agad. Ano bang ibig mong sabihin, Megan? Tanong ni Sheila na nakakunot noo. Nagmukhang eksperto si Megan sa relasyon at nagsalita ng kumbinsido. Walang lalaking makakatanggi sa tukso ng isang babae. Kailangan mo lang magsuot ng mas sexing damit. Tulad ng miniskirt, black stockings, o yung mga best idang may mababang neckline, tapos kunyari yuyuko ka para magtali ng sintas o kung ano-ano pa, tiyak na hindi makakayanan ni Severin at agad siyang mahuhulog sa iyo. Pagkatapos ay idinugtong niya, hindi ko talaga maintindihan. Sabi ng marami mas madali raw para sa babae ang manligaw kaysa sa lalaki. Kaya, paano nangyari na isang kagaya mong napakaganda ay hindi pa rin napapaibig si Severin? Sigurado ka bang sinusubukan mo talaga siyang akitin? Pag-isip sandali sa suhestyon ni Megan, napailing si Sheila. Oo, parang hindi ko kakayanin na manukso. Paano kung isipin niyang malandi ako? Diyos ko, gaano ka ba katanga? Kailangan mo lang gawin na parang aksidente iyon. Sa ganun, hindi niya malalaman na sinadya mo, sagot ni Megan. Biglang kumatok ng kamao si Felicia sa ulo ni Megan. Tigilan mo nga yung mga kalokohan mo, pasaway ka. Baka ikaw mismo ang tumandang dalaga niyan. Wala kang alam sa relasyon dahil ang pinakamahalaga sa lahat ay ang dalawang puso ay nagkakasundo. Inirap ni Megan ang mga mata at sumagot ng masungit, ang sakit nun ah. Sa susunod huwag kang malakas tumama, pwede. At kahit wala pa akong boyfriend, hindi ibig sabihin nun bulag at bingi ako sa mga nangyayari sa paligid ko. Tama nga. 3 o 4 na taon na ang tanda ni Megan sa akin pero wala pa siyang naging boyfriend. Hindi ko na lang dapat pakinggan ang payo niya, at baka bumaligtad pa sa akin, naisip ni Sheila. Malakas niyang sinabi, Megan, panahon na rin para humanap ka ng boyfriend. Subukan mo kung may makita kang lalaking gusto mo. Wala kang dapat ikabahala sa akin. May napupuswan na ako pero hindi ko pa sasabihin kung sino, sagot ni Megan na may misteryosong ngiti. Bakit hindi? Sino siya? Sabihin mo sa akin, Megan. Gusto kong makita kung bagay siya para sa iyo, tanong ni Felicia. Dahan-dahan lang, Mommy dearest. Hindi pa niya alam na may gusto ako sa kanya kaya maghihintay ka muna hanggang maging kami bago ko siya ipakilala sa iyo, sagot ni Megan na pabiro. Napatigil si Felicia. Agad niyang inayos ang kanyang upo at nagsalita ng mahigpit. Megan Shanahan, binabalaan kita. Ikaw at ang kapatid mo ang pinakamahalagang tao sa akin sa buong mundo kaya hindi ko matatanggap kung hindi ang pinakamabuti para sa inyo. Mom, dapat mas malinaw ka riyan. Paano mo ba dinidefine ang pinakamabuti pagdating sa isang lalaki? Tanong ni Megan na nakakunot ang noo. Matapos pag-isipan ni Felicia ang tanong, sumagot siya, well, katulad ng bayaw mo ang magiging maayos. Mamamatay na akong masaya kung makakapag-asawa ka ng katulad niya. Ipinagulong lang ni Megan ang kanyang mga mata kay Felicia. Maaari mo na lang sabihin na pakasalan niya si Severin. Sok, hindi ba sinabi ko na tigilan mong magsalita ng walang kabuluhan, sabi ni Felicia na galit. Alam mo ba kung gaano kahirap makahanap ng katulad ni Severin? Siya na siguro ang nag-iisang ganoon. Kaya mas mabuti nang sumuko ako sa paghahanap ngayon pa lang. Matapos pag-isipan, napilitang umamin si Felicia na tama si Megan. Sige na, pero siguraduhin mong makakahanap ka man lang ng isang mabuting lalaki na galing sa isang unang antas na pamilyang mataas ang katayuan o anak ng isang mayor. Doon lang siya magiging karapat-dapat para sa pamilya natin. Alam ko, hindi ba't may mahigit 100 lungsod sa loob ng hangganan ng South County? Hihilingin natin kay Severin na tipunin lahat ng anak ng mayor sa isang lugar at maaari mong piliin kung sino ang gusto mo. Mom, hindi ba't sobra na yata iyon? Kapag kumalat ang balita, baka magdulot ng tsismis na hindi ako karapat-dapat mag-asawa at kaya kailangan nating gumamit ng ganoong kalalaking paraan kaya mas mabuti sigurong
Biglang nakita ni Megan ang isang kawan ng mga tupa na tumatawid sa kalsada sa harap ng sasakyan. Nabigla siya at agad na inapakan ng preno. Ang malas naman. Ano bang ginagawa ng mga tupang ito dito sa kalsada? Mura ni Megan. Hindi nagtagal bago nila nalaman na sinadya ng ilang pastol na ilagay ang kanilang mga tupa doon. Sa katunayan, patuloy pa rin silang nagtataboy ng iba pang mga tupa papunta sa kalsada. Isa sa mga pastol, isang malaking matipunong lalaki, ang lumapit sa kanila na may malaking ngiti. Ibinaba ni Megan ang bintana at nagtanong, bakit nandito ang mga tupa sa kalsada? Hindi ba dapat nanginginain sila ng damo doon sa tabi? Pasensya na pero nagpumilit ang mga tupa na pumunta sa kalsada at sinusubukan naming alisin sila mula kaninang umaga pa, sabi ng matipunong pastol. Sige, gawin niyo ang lahat para mailayo sila sa kalsada ngayon. Kailangan kong makarating agad sa pupuntahan ko, sabi ni Megan. Sa sandaling iyon, bumaba mula sa kanilang sasakyan sina Severin at Diane at naglakad papunta kina Megan at sa matipunong pastol. Pero napakarami nila, at aabutin kami ng buong araw para mailayo sila sa kalsada. Heto, alam ko na. Bakit hindi na lang kayo magbigay ng kaunting pampulakas loob para mas magsipag kami? Sabi ng matipunong pastol. Agad na naunawaan ni Severin kung ano ang ibig sabihin ng kaunting pampulakas loob. Ibig mong sabihin magbibigay kami ng pera. Magkano ba ang nasa isip mo? Isang hindi maaninag na malamig na kislap ang kumurap sa mga mata ni Severin matapos niyang sabihin iyon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ngumiti ang matipunong pastol habang tinitingnan ang apat na sasakyan na sakay ni Severin. Tingnan ko nga, isang Maserati, isang Rolls Royce, at yung dalawang nasa likod ay dapat mga Audi. Tama. Sa tingin ko $1,000,000 ay sapat na. Para sa inyo, barya lang iyon. Nang marinig ang $1,000,000, agad na bumaba si Felicia mula sa sasakyan at galit na sinabi, ano? Gusto mong bigyan ka namin ng $1,000,000 para lang mailayo ang mga tupa mo sa kalsada. Hindi ba trabaho mo talaga iyon sa simula pa lang? Ito ay literal na pangho-hold up sa kalsada. Ngumisi lang ang matipunong pastol at mabilis na kinuha ang isang baril mula sa likod ng kanyang baywang at itinutok iyon kay Felicia. Tama ka, isa itong hold up. Mukha namang madali kayong makakakuha ng $1,000,000 na cash. Kaya anong masasabi ninyo? Ibigay nyo na ang pera at palalayain namin kayo o piliin nyo na mamatay sa baril ko ngayon. Napasigaw si Felicia sa takot nang makita ang baril na nakatutok sa kanya. Agad siyang umatras na nanginginig. Huwag, pakiusap, huwag mo akong patayin. Alam mo ba kung sino ang manugang ko? Siya ang gobernador kaya hindi ka makakaligtas sa ginagawa mong ito. Sa sandaling iyon, nagpasya rin ang iba pang mga pastol na itigil ang pagpapanggap. Lahat sila ay lumapit na may mga baril na nakatutok kina Felicia at sa grupo. Boss, mukha silang mayayamang ingot. Magkano ang hinihingi mo? Tanong ng isa sa mga magnanakaw. Dati, humihingi lang sila ng $1,000,000 sa mga nadang inosente at basta't magsipag sila, tiyak nakikita sila ng malaki sa katapusan ng buwan. Pero nang makita nilang mayaman sina Severin at ang iba pa, nagpasya silang lakihan na ang hiling. Humingi ako ng $1,000,000. Ang apat na sasakyan na ito lang ay aabot na sa ganoong halaga kaya dapat kayanin nilang ibigay iyon, sabi ng matipunong pastol na siya palang pinuno ng mga magnanakaw. Ano ang gagawin natin, Severin? Ibibigay ba natin ang pera? Tanong ni Felicia na nanginginig sa kaba. Huwag kang mag-alala, Nay. Hindi sila gagamit ng baril kung magagaling silang lumaban. Kahit isang antas na Grandmaster ay kayang talunin ang mga ganitong hampas lupa, lalo na sina Diane o Sheila. Agad na kumislap ang mga mata ni Sheila at Diane sa tuwa nang marinig ang sinabi ni Severin. Matagal na silang nagsasanay pero hindi pa nila nagagamit ang kanilang bagong lakas. Ibig bang sabihin papayagan na kami ni Severin na subukan ang aming kakayahan laban sa 5 magnanakaw na ito? Naisip ni Sheila at Diane. Pero may mga baril sila. Walang laban ang dalawang prinsesang walang karanasan laban sa kanila. Sabi ni Felicia na nag-aalala. Halata na hindi siya naniniwala sa mga salita ni Severin.
Kahit pa nasaksihan niya ang pagsasanay nina Diane at Sheila sa maliit na gubat malapit sa mansyon, hindi pa rin siya tiwala sa kanila. Lagi niyang sinasabi sa sarili, larong pambata lang iyon. Tama na ang satsat, bata. Ibigay niyo na ang pera o papatayin ko kayong lahat at ibebenta ko ang mga kotse. Sa kahit anong kaso, aalis akong may pera o mga sasakyan sa bangko ko. Haha, ang pinuno ng magnanakaw ay tila tagaliblib na bayan na walang alam sa sinasabi ni Severin. Sa katunayan, hindi na labis sabihin na pagnanakaw lang ang alam niya sa buhay. Habang tumatagal, lalo siyang nagiging matapang at naging gahaman sa madaling pera. Diane, mukhang oras na natin para magningning, sabi ni Sheila ng masaya habang pumutok ang kanyang mga kamao. Humakbang pasulong si Diane at sinabi, dahil mas matanda ako sayo, kukunin ko ang 3 sa kanila at sayo na yung 2 sa likod. Hindi alam ni Sheila kung matatawa ba siya o maiinis. Hindi niya inaasahan na magbibigay si Diane ng mas maraming kalaban sa sarili niya dahil lang mas matanda siya. Gayunman, natuwa rin siya dahil sa isang banda, tuluyan na siyang tinanggap ni Diane. May pag-asa pa akong maging pangalawang asawa ni Severin pagkatapos ng lahat. Kabanata 890. Sige, sabi ni Sheila na may ngiti. Mag-ingat kayong dalawa, sabi ni Felicia habang kusa niyang ikinuyom ang mga kamao. Hindi pa niya nakita si Diane at Sheila sa totoong laban kaya hindi niya maiwasang mag-alala para sa kanila. Ano ba? Akala niyo ba bulletproof kayo? May death wish ba kayo o ano? Tanong ng pinuno ng mga holdapper na may pabirong yabang. Nagsisimula na siyang manginig dahil hindi pa talaga siya nakapatay ng tao noon. Sa katunayan, ginamit lang niya ang baril bilang panakot para bayaran sila ng mga biktima ng toll fee. Hindi pa ako nakapatay ng tao pero bilang isang fighter, siguro dapat bukas ang isip ko tungkol dito, sabi ni Diane na kasing kinakabahan din ng pinuno ng mga holdapper. Nakita na niya si Severin na pumatay ng marami noon kaya alam niyang bilang isang mandirigma, kailangan talagang madaig ang iba upang marating ang taas. Ganoon din ang nangyayari kay Sheila. Ito rin ang unang beses niya at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Siguro napagod na kayo sa buhay. Aba, hayaan niyo akong pakawalan kayo sa inyong mga earthly burdens, sabi ng pinuno ng mga holdapper bago niya hinila ang gatilyo kay Diane. Bang! Doon lang natuklasan ni Diane na may kakayahan siyang makita ang bala na gumagalaw ng mabagal. Sa isang kisap ng daliri, napalipad niya ang bala pabalik. Tumama ang bala sa pagitan ng kilay ng pinuno ng mga holdapper. Namulagat ang mga mata nito bago bumagsak sa lupa. Diyos ko! Mga halimaw sila, sigaw ng ibang mga tulisan sa takot nang makita nila ang nangyari. Hindi pa sila kailanman nakakita ng ganitong tao sa buong buhay nila. Patayin sila. Patayin na sila ngayon. Agad-agad, 2 sa mga holdapper ang naka-recover mula sa kanilang pagkabigla at agad na pinutok ang kanilang mga baril kay Diane at Sheila. Bang! Bang! Sa oras na iyon, malapit na rin si Sheila at Diane maabot ang antas ng pagiging profound master. Kaya napakadali para sa kanila na patumbahin ang mga ordinaryong tao tulad ng mga holdapper. Nakikita nila ang takbo ng mga bala na kasing linaw ng araw dahil para sa kanila, kasing bagal ng pag-usad ng pagong ang mga bala. Bumagsak agad sa lupa ang natitirang 4 na holdapper, at sa isang iglap na wipeout. Tapos na rin. Kailangan kong aminin, medyo kinakabahan ako sa umpisa pero masasanay rin sa lahat pagkatapos ng unang pagpatay, sabi ni Sheila na may malaking ngiti habang tinatanggal ang alikabok sa kanyang mga kamay. Yay! Panalo tayo, pero kailangan pa rin nating isipin kung paano ilalabas ang mga tupa sa kalsada, sabi ni Diane na medyo nagsisisi habang nakatingin sa kawan. Diyos ko, muntik na akong matakot ng husto kanina, sigaw ni Felicia. Hindi pa rin niya maiwasang nanginginig ng maalala kung gaano sila kalapit sa kamatayan. Sa pamamagitan ng paraan, kailan ba kayo naging ganito kagaling sa pakikipaglaban?